this is Chris and welcome to my channel! Medyo mahina lang ang boses ko dahil natutulog ang aking Junakis at baka magising. Ang jahe pa naman pag nagising siya. Kaya parang bumubulong lang ako. Lapit na lang ako sa camera. I-volume up nyo na lang ang inyong mga cellphone para marinig nyo ako at maintindihan. Ang hirap din kasi magsalita kasi maingay, baka magalit kapitbahay, tapos yung baby pa natutulog. Maya-maya magigising yan kapag narinig yung boses ko. Kaya, hihinaan ko lang. Ayan, ang lapit ko sa camera, kaya makikita nyo mga sumpa ni Hammurabi sa mukha ko. Ngayon, sobrang dry na ng aking skin, puro pimples, kasi lagi na akong puyat. Siyempre may baby na, hindi na yung tulog ko na sa gabi na maayos. Ano na ngayon, every 2 hours gising ako kasi gising din si baby na iyak. Every 2 hours yung gising niya. Kaya isang buong araw yun. Kaya wala talaga ako maayos na tulog. Talagang ang face ko nagmamantika, nagpipimples. Tapos dito nagdadry na siya. Hindi nakakaganda. Yun yung gayahin. Charot. Sa lahat pala ng nag-take ng JLPT, Otsukare sama deshita, and sana pumasa ang lahat. And feeling ko naman papasa kayo, kaya nyo yan. Hinihintay nyo na lang ang resulta. Ako hindi kasi ako nag-take ngayon kasi nga may baby na ako, kaya hindi ako nag-take this July, and wala pa akong balak mag-take ulit ng December kasi yung December, hindi ako makakapag-review niyan for sure. Kaya, baka next year na lang ako mag-take. Ayan, magti-take ako ng N2. So, medyo malaki na si baby nun. Hindi mo malaki, 1 year old. At least may time na ako siguro kahit konti mag-review. Kaya, next year na lang. Ang tagal ko nang hindi nagbablog, no? Kasi, super busy na ang person at ang dami-dami ko nang inasikaso sa buhay. Ayan, last year inasikaso ko yung sa kasal ko, tapos yun, nabuntis ako and nabisi sa mga check-up, sa work, yan. Kaya ngayon medyo may time ako konti kasi naka-maternity leave ako. So 1 year yung maternity leave ko, and balik ko na is next year sa work kapag 1 year old na si baby. So, yung first birthday niya is first day of work ko ulit. So, ngayon, naka-maternity leave ako, though hindi naman makapagpahinga nga kasi may baby na. So, ayun, gumawa lang ako ng vlog ngayon dahil gusto kong magpasalamat sa lahat ng nag-PPM sa akin, nagme-message sa aking Facebook Messenger and sa aking YouTube channel. Yan, sa lahat ng nasa Yokohama ngayon na batch, anong batch na ba? 15? Ay, batch 16, di ba? Lahat ng batch 16 na nasa Yokohama na nag-PPM sa akin, and batch 17 na nag-a-apply. Ayan, maraming salamat po sa panonood ng aking vlog, sa pagtitiwala sa akin. And though yung mga video ko noon, sobrang tagal na, parang 3 years ago. So, yun, pinapanood nyo pa rin. Maraming salamat. And wala lang, gusto ko lang mag-update kasi syempre yung iba doon hindi na updated. And ayan, magbabasa lang ako ng mga comments and try ko sagutin dito. Magbabasa lang ako ng mga Facebook messages ko and mga comments sa YouTube, and sasagutin ko as much as I can. Yung kaya ko lang sagutin. So, ayan. Ang halos mga nag-message sa akin is batch 17, yung mga nag-apply this year sa JPEPA. And ang dami po nilang katanungan na nangangailangan ng kaliwanagan. And yun, sasagutin ko sa makakaya ko. Ayan, so
unahin muna natin tong, hindi ko napapangalanan kung sino yung mga nagtanong ha, for data privacy act. Charot. Babasahin ko na lang yung mga comment, and kung hindi nyo naririnig yung boses ko, i-volume up nyo na lang yung cellphone nyo, and kung hindi nyo talaga maintindihan, comment nyo na lang. And ayun, di ko kasi alam kung naririnig nyo ako kasi halos bumubulong na lang ako kasi nga yung anak ko baka magising. Ang daming kuda. Ayan. So, first question. Matatanggap din po ba sa Japan kahit walang experience? Ayan. Sa mga nag-apply at walang experience sa caregiving, yes po, tumatanggap po kahit walang caregiving work experience. As long as meron kayong NC2 and or pasado po kayo ng 4 years sa graduate po kayo ng 4 years sa college. Kahit wala pong caregiving experience, okay lang po. Bakit? Kasi po dito po sa Japan, tuturuan naman po tayo. Doon pa lang sa Yokohama, tuturuan tayo ng caregiving, and pagdating naman po sa facility, tuturuan po ulit kayo. So, wag po kayong mamroblema kung wala kayong idea sa pagki-caregiver or wala kayong experience sa work as caregiver. Okay lang po yun kasi po tuturuan naman po tayo dito sa Japan, and may mga ways tayo sa Pinas ng yung mga may experience na sa Pinas. Pagdating naman po dito sa Japan, baka may mga makita kayo na ibang style nila, kumbaga Japanese style. So parang baka maiba din, ganon. Kaya lahat tuturuan ulit para yung mga wala pang experience is makakasabay sa agos ng buhay. Charot. Ayun. Kaya wag po kayong mangamba sa mga nag-apply sa batch 17 and sa mga nagbabalak mag-apply in the future. Yes po, tumatanggap ng walang caregiving experience na work sa Pinas. Kahit hindi po kayo nag-work, pasok po kayo sa banga as long as nag-N2 or graduate po kayo ng 4 years sa college, kahit anong course po. Pasok sa banga. Next question naman po, halos ito yung mga tanong, parang 90% na nag-message sa akin, ito po yung tanong. So, yung tungkol sa interview process, paano daw po yung ganito sa interview, ano ang tatanungin, paano yung procedure doon. Actually, yan po yung tanong na hindi ko masasagot ng accurate kasi nung time po namin, batch 13, wala po kaming interview noon. So, na-exempted po kami dahil sa COVID. So, wala pong pumuntang Japanese employers sa Pilipinas para sa interview. So, hindi ko po alam kung ano po yung procedure pagdating dun sa area, kung ano yung gagawin, sino ang mag-i-interview, ano po yung itatanong, hindi ko po alam. Pero, ang sure ko po dyan ay, syempre, tatanungin nila yung tungkol po sa inyo. Kaya mag-prepare po kayo ng self-introduction or Jiko Shokai, kung tinatawag sa Nihongo. And wag po kayong mag-alala kung hindi po kayo magaling mag-English. Okay lang po yun, yung basic lang. And wag po kayong mag-alala kung hindi nyo po kayong mag-Nihongo dahil sa pagkakaalam ko, sa mga nag-message din sa akin, meron daw translator kayo. So, huwag kayong huwag kayong masyadong kabahan. Kabahan lang kayo konti. Kailangan natin yan, adrenaline rush pag nag-i-interview para gumana ang ating mga utak-utak. Pero huwag kayong masyadong kakabahan sa hindi kayo masyadong marunong mag-English, hindi kayo masyadong marunong
Japanese, hindi po siya required na super galing nyo. So, ang basta i-prepare nyo lang yung pangalan nyo, edad nyo, saka yung nakatira. And, baka tanungin pa kayo kung ano yung blood type nyo. Kasi, dito sa Japan, medyo, tinatanong nila yan kasi dyan sila nagbibase kung anong pag-uugali ang mayroon ka. Pero, baka hindi rin naman tanungin. So, may mga iba pong gumagawa ng vlog na detailed po mag-explain tungkol sa interview kasi po yung mga iba is nakaranas ng interview sa Pilipinas. Yan, panoorin niyo po sila and sa kanila po kayo magbase. Sa akin po kasi wala po kayong makukuha. Sorry po. Dahil hindi ko po siya naranasan. So, ayoko naman pong magsabi dito ng ganito, ganyan. Tapos, hindi naman pala accurate. Kaya, ipapasa ko ang baton sa ibang vlogger, mga GPFA vlogger. So, sila po yung panoorin nyo. Yan, sa matching naman po, kung hindi po ako nagkakamali, same pa rin ang procedure. Kung gusto nyo pong malaman yung detailed, panoorin nyo po yung dati kong vlog. Yun po kasi yung base sa experience ko. So, magbibigay lang ako ng konting summary. So, ang gagawin is, bibigyan kayo niya ng listahan ng facility. Lahat-lahat po yun. Sa amin po kasi online yon. Hindi ko lang po alam kung sa inyo po ngayon sa interview. Hindi ko po alam kung paano yung style nyo. Pero sa amin noon, binigyan kami ng listahan ng mga facility. Parang more than, hindi ko na po maalala, basta 300, 400, 500 ng facility. Basta parang ganon. Tapos, pipili kami ng top 1 to 10. So, ang pinili ko is yung, sa top 1 ko, yung pinaka mataas pasahod. Yun. Tapos, pababa na baba hanggang makakuha ng hanggang 10, which is top 1 to 10. Tapos, ang pinili ko kasing lugar is Shizuoka, which is yung gusto kong pagtrabahuhang lugar. So, dun po ako pumili ng mga facility lang dun sa within Shizuoka. Yan. Kung pipili po kayo ng lugar sa Japan, kung saan nyo gustong mag-work, hindi ko po masasagot yan kasi iba-iba po yung, syempre, yung gusto natin. Iba-iba yung reason natin kung bakit natin dun gusto mag-work. Yung iba, may family doon sa area na yun, kaya doon sila pipili na ng facility. Yung iba naman gusto dito kasi maraming tourist spot. Yung iba naman gusto sa province kasi mura yung buka, yung anong tawag doon, yung mura yung bilihin, yung lifestyle, yan, mura lahat. So, yung iba naman, wala talagang idea. So, nagtatanong sa akin sa ba maganda. Hindi ko po masasagot exactly kung saan maganda kasi noon din naman po sa akin nagsubok-subok lang ako at napili ko ang Shizuoka dahil nandito ang Mount Fuji. Yun lang yung simpleng reason ko, pero ang totoo wala po kasi akong alam na lugar sa Japan kasi hindi pa po ako nakaka-experience mag-abroad noon. Kahit sa Japan, hindi pa. Kaya wala akong idea kung saan magandang lugar, ganyan-ganyan. Pinili ko lang Shizuoka kasi naisip ko Mount Fuji. Ayan, so kaya yun yung pinili ko. Then, dun sa within Shizuoka, pumili ako ng 10 facility na located sa Shizuoka. And, sinort ko siya top 1 to 10. Tapos yung pinakamataas yung offer ng sahod that time. So, ayan. Kaya, ang pumili naman sa akin, yung nasa top 1 ko. So, yung top 1 ko, ako din yung pinili. Yan. Kaya kung, panoorin nyo na lang yung kung paano kami noon sa matching. Panoorin nyo yung dati kong vlog. May isa naman pong nagtanong na nag-worry po siya kung baka hindi daw po siya matanggap dahil meron po siyang anak na maliit. So, dyan naman po, hindi naman siguro dahil may anak ka or baby pa yung anak mo, hindi ka na matatanggap. Kasi nung time ko noon, ako po, may maliit pa yung anak ko noon, 3 years old o mga ganon. Natanggap naman po ako. And yung iba naman po is 1 year old pa lang, yung iba baby pa lang. Natanggap naman sila. So,
feeling ko hindi naman yan sila magdi-discriminate na, ay may anak to, huwag na natin siyang i-hire kasi baka ma-homesick, gusto umuwi. Pero magkakaroon kasi sila ng idea din ng baka nga dahil pag nalungkot kayo masyado, baka gustuhin nyo na lang umuwi. So, maiisip din nila yon ng mga employer na baka hindi nito kayanin sa Japan, malayo sa anak niya, ma-homesick siya, umuwi. So, ang meaning nun, masasayang lahat ng effort nila sa atin and yung gastos nila sa atin plus yung effort mo na nag-aral ka. So, yun lang naman yung feeling ko reason kung bakit may chance na hindi ka matanggap pag may anak ka. Kaya ang advice ko dyan, maging ka lang, confident, and wag mong ipapakita na mahina yung loob mo during interview, and wag mong sasabihin na yung parang gusto mong laging magbabakasyon, uuwi ka, kasi yun nga, may fear din sila na baka pag nagbakasyon ka, umuwi ka, di ka na bumalik. So, ayun, ako, in my case, lagi nila akong tinatanong, actually, parang feeling ko, tinitest din nila ako kahit nung nag-start na ako mag-work. Lagi nilang sinasabi sa akin na, kamusta na yung anak mo? Di malungkot ka kasi mag-isa ka lang sa apartment. Tapos, ganito, ganyan. Siyempre, malayo ka sa anak mo. Yung parang, yung mga head namin. So, parang minsan, kakamustahin ka kung okay ka ba, kung malungkot ka ba. So, ako kasi, pinapakita ko talaga na hindi ako nalulungkot at wala akong balak umuwi ng Pilipinas. Ayun. Kasi, siyempre, ayoko sila mag-isip na baka umuwi to, tas di na bumalik, magbakasyon sa Pilipinas, tas hindi na bumalik. Kaya, ako lagi pag tinatanong, sinasabi ko palagi na may araw-araw naman kami nagvi-video call ng family ko, araw-araw naman kami nagvi-video call ng anak ko. So, hindi po ako nalulungkot kahit mag-isa lang ako sa apartment kasi lagi ko naman pong kausap sila, and may internet naman, only naman siya. Kaya, every time na gusto ko sila makita, gusto ko sila makausap, dalawa pa cellphone ko. So, ang daming chance na makausap ko sila. So, hindi po ako nalulungkot. Yun lagi yung sinasabi ko tuwing tinatanong nila ako. Pero, syempre, true to life, malungkot kasi malayo ka sa kanila, lalo na kapag masama pakiramdam ko or sila yung may sakit. Pero, syempre, hindi ko siya ipapakita sa mga employer ko or sa mga boss ko para hindi rin sila mag-worry sa akin. Kasi, ang ikaka-worry nila, ma-depress ka, malungkot ka dyan sa apartment mo, tas kung anong maisip mong gawin or umuwi ka. Yun lang naman yung fini-fear nila. So, sa akin, kailangan buo ang desisyon mo. Pag may anak kang iiwan, buo dapat ang desisyon mo na mangibang bansa. Ayan. Siyempre, hindi naman natin maiiwasan na super malungkot talaga. Pero, iba na ang technology ngayon. Kaya, every time, sa true naman, di ba, every time na mamimiss mo sila, pwede mo silang makausap. Kasi technology natin ngayon, di katulad nung unang panahon na disulat, di ba, telegram talaga. Telegram o kaya letter na disulat. Naaabuti ng 2 months bago ma-receive, di ba? Iba na ngayon, di ba? Kaya, yun, maximize your cellphone. Yun lang. And syempre malulungkot, pero lagi nyo iisipin bakit kayo nagpunta ng Japan, bakit nyo naisip pumunta ibang bansa. Syempre para din sa anak nyo, sa family nyo, and lahat isipin nyo, hindi kayo nag-iisa sa kalungkutan na yan. Marami tayo dito, and sa mga senpai ko, malamang napagdaanan din nila yan, and na-survive naman nila. Sila yung maging inspirasyon natin para magtagal dito sa Japan and magtagal dito sa work na to. And sasagot naman tayo ng tanong na possible itanong sa interview. So, since hindi nga kami in-interview nun, hindi ko alam. Pero, halos
halos pare-parehas lang naman yung tinatanong kapag interview, di ba? Kahit sa Pilipinas, di ba? May interview din tayo dyan. Naranasan naman natin ma-interview sa Philippines. And isipin nyo na lang parang same yung itatanong. So, syempre, self-introduction, tatanungin yung experience nyo. Sorry na putol. Nagising kasi yung asawa ko. Ba't daw ako ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw? Ang hina-hina na nga ng boses ko. Ayan, ngayon nagpupuno siya ng tubig sa oforo. Lalo tuloy hindi nyo maririnig yung boses ko. Ayan, so balik tayo. So, ayun nga, self-introduction. Ayan, name, age, saan kayo sa Pilipinas nakatira, and ano yung tinapos nyo, baka itanong. Tapos kung may experience kayo as caregiver, kung wala, wag kayong kakabahan, okay lang yan. Kasi tuturuan nga naman tayo dito sa Japan. And ano pa, pag tinanong yung strengths and weaknesses nyo, ayan, sa akin noon, nung nasa facility na ako, nagkaroon pa rin ako ng maiksing interview with the Shisetsu Sho o yung may-ari ng Shisetsu. So, yun, tinanong yung blood type ko kasi parang nakikita nila agad ko anong pag-uugali meron ka depende sa iyong blood type. And strengths, ayan, yung strengths. Ano ba yung sinabi kong strength noon? Willing matuto. Yan. Hindi ako magaling mag-Nihongo pero willing po akong matuto. And love ko mag-aral. Char-char lang. Siyempre, hindi naman super char, di ba? Kumbaga, sinabi ko lang yon para makita nila determined talaga ako sa kung ano yung pinasok ko dito, which is yung mag-aral and magtrabaho. Ayan, so kung pag tinanong yung strength nyo, ang advice ko, sasabihin nyo is hindi man kayo sobrang magaling mag-Nihongo, pero willing kayong mag-aral ng mabuti. Yan ang gusto nila, yung gagamba. Paano ba sa Tagalog? Nagsusumikap. Ayun, nagsusumikap. Ayun na. Hindi po ako magaling mag-Nihongo, pero masipag po akong mag-aral and willing po akong matuto yun nga, sa kanji, sa pag-aaral ng Nihongo, and sa pag-aaral ng caregiving. Ayan. Feeling ko may plus point sa kanila yon. Yung parang hindi ko 100% super galing. Kasi lahat naman tayo hindi naman magaling, di ba talaga, sa umpisa. Kaya yung makita nila na determined ka and masipag ka, ayun, feeling ko may plus points sa kanila yon. And mahaba ang pasensya. Siyempre, kapag nag-aaral tayo, pagdating kasi dito sa Japan, mag-aaral tayo, hindi lang ng caregiving, pati ng Nihongo para sa magtitik ng JLPT. And para sa, siyempre, pakikisama natin sa mga Japanese. So, kailangan nating mag-aral ng Nihongo. Sabay-sabay na yan, pati pag-work. So, dyan papasok ang mga ka-stressan sa buhay. Siyempre, kailangan ipakita nyo na grace under pressure ang peg nyo. Yung parang mahaba ang pasensya ko, mahaba ang PC ko sa stress, ganyan. Tapos, yun, siyempre kasama na din yung homesick. So, feeling ko, yun yung mga plus points sa kanila. Yan, kapag nag-worry kayo kung na hindi naman ako magaling sa Nihongo, hindi naman ako magaling sa work na caregiving kasi nga wala naman akong ganyang experience. Wag po kayong mag-alala dyan dahil hindi po sila naghahanap ng fluent mag-Nihongo and hindi po sila naghahanap ng super perfect na agad sa work kasi syempre humility rin kasi sila naniniwala sila sa humility and ang mga Japanese is humble. So, humble yourself. Kailangan kahit sabihin natin may experience ka as caregiver sa Pinas, sasabihin mo agad na sobrang galing ko na kasi may experience na ako as caregiving, as in, alam ko na yung mga galawan, ganyan. So, syempre, hindi natin sasabihin yon
kasi baka ma-turn off sila at sabihin nila na, sipin nila na baka hindi ko naman nila lahat baka pagdating sa Japan, dahil nga magaling na to, baka hindi na to nakikinig sa mga senpai, hindi na to nakikinig sa mga seniors niya, may sarili na siyang style. So pag tinuruan ng Japanese style, hindi sumunod kasi nga ito nga yung pinaniniwalaan. So feeling ko yun yung isa sa mga ikaka-turn off nila, yung sobra mong itataas yung sarili mo na parang magaling na ako mag-Nihongo, nag-aral ako ng ganito ganyan noon pa, nag-take na ako ng exam, pasado na ako, kaya medyo magaling na ako mag-Nihongo at magaling po ako sa caregiving kasi yan po yung work ko sa Pinas. So pwede nating sabihin siya in a subtle way in a nice way, na hindi natin parang tinataas ng bonggang-bongga yung sarili natin. Parang sasabihin natin, meron na po akong experience sa Pinas as caregiver, pero baka po kasi pagdating dito sa Japan, iba po yung style nyo. Willing po ako matutunan lahat ng bagong style or yung Japanese style na ituturo sa akin. Yun, mga ganon. Tapos, sa Nihongo naman, kung magaling ka na mag-Nihongo, kahit super galing mo na, feeling mo sobrang confident ka na sa Nihongo mo, syempre hindi natin sasabihin na, super galing ko na mag-Nihongo, ganyan. So, medyo humble yourself, ayan. Medyo nakapag-aral po ako ng Nihongo, pero basic lang po, and para lang kumbaga basic na makapag-communicate sa mga Japanese. Ayan. And willing pa rin po akong matuto kahit ng mga bagong word po na ginagamit sa workplace. Ayan. Kasi hindi ko pa po alam yan. So, willing po akong pag-aralan po lahat ng yan. Ayan. Kaya, humble yourself. Yun lang yung isa sa maya advice ko talaga sa inyo during interview. And syempre, ayun nga, manood kayo ng vlog ng ibang GP pa na gumagawa ng vlog tungkol sa interview. Manood kayo dyan, na-advise ko kayo manood sa kanila, and makakakuha kayo ng mga iba pang idea. Ayan. Yung akin yung mga basic lang, yung feeling kong kaya ko lang sagutin. Ayan. Ayan, during interview, magsuot ng maayos na damit, and posture nyo, huwag kayong parang kukuba-kuba, and smile. Huwag naman yung smile na nakakaloko, ganyan. Yung smile na natural lang, ganyan. Yung kahit kinakabahan ka, huwag mong papakita na nanginginig yung mga yung mga labi mo, charot lang. Parang yung kaba, nandun, isipin mo na lang para hindi ka lalong kabahan na lahat kayo nang i-interviewin na nandoon is nakakaranas ng kaba. Yun lang yung kasi minsan yung kaba natin parang dahil yan sa parang feeling mo ikaw yung pinakabobo doon, or ikaw yung pinakawalang experience, tapos mga Japanese pa yung makaka-interview sa'yo. Ayan, so wag po kayong masyadong kakabahan sa idea na parang kayo yung pinaka hindi marunong. Ayan, wag po kayong ganun mag-isip. Kailangan ang isipin nyo paano kayo makakalusot sa butas ng karayom na yan, yung interview na yan. So, hindi naman siguro sobrang hirap, nakakakaba lang kasi yung mga itatanong naman doon is alam mo na, basic na pangalan mo, syempre alam mo na, edad mo, saka nakatira, kung paano mo na lang siya i-deliver. So, kailangan, kahit hindi ka naka-Nihongo, kailangan may detailed, hindi detailed, malinaw yung pagkakasabi mo, and smile, and humble lang. Huwag po tayong masyadong super taas. Ayan. Yan din yung aking mga ginawa noon nung in-interview ko, pero nung nasa facility na. So, lagi kong sinasabi na nurse ako sa Pilipinas, and eto pagdating sa, kasi syempre nurse ako sa Pilipinas, iniisip nila na yung caregiving, maning-mani na sa akin yan, kasi syempre nurse na nga ako sa Pinas Pero I humbled myself. Yan, sinabi ko na
hindi po ako nag-work sa Pilipinas as a caregiver, kaya wala po akong idea pagdating po sa workplace kung ano po ang ginagawa as a caregiver. Yes po, nurse po ako sa Pilipinas, pero iba naman po ang responsibilities na ginagawa ng mga caregiver. Kaya bago po sa akin lahat ng ito, and willing po akong matuto. Yung makikinig ako sa mga seniors ko, and magtatanong ako sa kanila kapag hindi ko po alam, mga ganon. Matutuwa sila doon, for sure, kasi sa 3 years ko dito, 3 years na ba ako? 2021, so 22, 23, 24, magti 3 years pala, kasi October ako dumating dito. So, in almost 3 years, yun yung nakita kong pag-uugali nila. Yung humble, humility, isa mas, kaya nga nagbabaw sila, 'di ba? Kahit nga yung mga matataas na boss sa amin, pag nakakasalubong namin sila, minsan nagbabaw pa sila sa amin. Kaming mga normal na tao lang. Ayun, kasi ganoon sila eh. Humility, tapos makikita mo sila na yung boss, yung mataas na boss, manager, ganun. Makita mo nagmamap, naglilinis ng CR, ayan, nagwawalis, naglilinis, kasi sila, hindi sila dito yung, ewan ko lang or baka sa facility ko lang. Or, syempre, ganun din sa ibang facility. Hindi ko lang alam kung saan. Pero sa facility namin, yung nakamulatan ko, ayun, humble sila. And kaya minsan, parang mahihiya ka nilang pag nagbabaw sa'yo yung mga boss. Parang, nakakaya. Kaya pag nagbabaw sila, mas mababa yung bow ko. Ganon. Para makita nila talaga na talagang marespeto tayo, marespeto ang person, di ba? Tatapusin ko na yung aking video, itong vlog na to, kasi nagising na ang aking Junakis. Kailangan ko na siyang asikasuhin. And ayun, sa lahat ng nanonood at sumusuporta, mga milyong-milyong sumusuporta sa akin. Charot lang, kala mo famous. Hindi po, kasi sobrang na-overwhelm lang po ako, kasi sobrang luma na po ng mga video ko na tungkol sa pag-a-apply sa JPEPA, and pinapanood pa rin po hanggang ngayon na mga gustong mag-apply, pati yung mga na, and natutuwa po ako kasi yung iba po sinasabi na na-inspire sila, kaya sila napa-apply dahil napanood nila yung vlog ko. Maraming salamat po at na-inspire ko po kayo. And hindi ko naman po masasabing sobrang nalagpasan ko na lahat ng paghihirap dito sa Japan. Kasi hanggang ngayon, dinadanas ko pa rin po ang mga butas ng karayom. Pero lahat naman po yan ay malalagpasan nating lahat. Kaya, ayun lang. Magtiwala lang po kayo sa sarili nyo. And maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa akin. Natatawa talaga ako. Ako sanay feeling. Wala na, natutuwa lang ako sa mga nag-PPM sa akin. Lagi nila, ay napapanood ko po yung vlog nyo, ginawa ko pong playlist yung vlog nyo. Wala, para kasing ginawa ko lang yun siya dati. Kasi, wala lang, trip ko lang. Tapos ang dami kong, ang daldal ko, diba? Marami akong gustong patunayan sa buhay. Kaya ang dami kong ginawang mga video na ganon. And yung kaya hindi ko ina-expect na hanggang ngayon, hindi na nga ako magawa ng vlog, diba? Hindi na ako nag-update dahil sa busy ko. Pero ang dami pa rin palang nanonood. And sobrang salamat po talaga at nagtitiwala kayo sa akin. And hindi ko pa mapapromise na mag-vlog ako lagi-lagi and magbigay ng information, lalo na yung mga delicate na information. Kasi bawal po yun dito sa Japan. Yung lalo po ako, kasi may pinirmahan po ako na kasulatan na bawal akong sabi ng anything na tungkol sa facility ko. Pero kunin ko na rin yung chance na to para i-invite kayo. Yes, may papopromote na nagaganap. So, sabihin ko na, nag-work po ako sa Ashitaka Home, Numazu City, Shizuoka Ken. Nakakabulol. So, ayan, ang pangalan po na aking facility ay Ashitaka Home. And sa mga nagtatanong, yun lang po yung masasabi ko. Nag-work po ako sa Ashitaka Home. And kung masasabi kong okay yung facility ko,
hindi ko na i-detail, pero masabi ko namang okay naman. Happy naman po ako, and pagbalik ko po sa aking after ng maternity leave ko, babalik pa rin po ako sa kanila kasi love na love ko po ang Ashtaka Home. And ang Ashtaka Pledge, sister company po siya ni Ashtaka Home. Naghahanap po sila ng isang caregiver na gusto po sana nila is pasado na ng JLPT. Kung hindi man po entry, kahit N4 po. Yun po yung hinahanap nila. So, kung makita nyo po sila sa interview or sa facility na pipiliin, yung mga willing po, yung mga gusto lang naman, may gusto, is, naghahanap po sila ngayon ng isa lang po. Kaya, subukan nyo pong mag-apply sa kanila. Ayun, kasi ako po, batch 13 sa Ashtaka Home po ako. Si batch 14 sa Ashtaka Pledge. Tsaka si batch 15 Ashtaka Pledge. Tapos itong nasa Yokohama is batch 16. Sa amin siya sa Ashtaka Home. Si batch 17 Ashtaka Pledge po ulit. So, sister company po sila. So, ayun, yung gusto pong mag-apply, apply lang kayo. Subukan nyo pong mag-apply. Yan, hindi ko po masasagot kung magkano pasahod sa amin, magkano pasahod sa Ashtaka Pledge. Hindi ko po yan masasagot, bawal po yan. Pero masasabi ko, goods naman po. Goods naman ang bigay. Goods naman ang bigayan sa amin. And happy naman po ako sa kanila. And willing pa rin akong bumalik sa kanila. So, ayan. So, tapusin ko na po kasi pakainin ko ng aking anak. Ayan. Maraming salamat po talaga sa panonood ng aking vlog. Since sa lahat po ng nanonood pa. Super thank you! I love you all. Bye-bye! Sayonara!